What's up mga katropa? Welcome sa ating panibagong video tutorial. At ang ituturo ko sa inyo ay yung kanta na Buttercup by Foundation. Ipapakita ko muna yung example kung paano siya kantahin. Yung Buttercup. Okay, so ganito siya. Why do you leave me up? Buttercup, baby, just let me down. And you mess me around and it was so wrong. Ganun siya. So, bali ang gagawin nating video tutorial ay yung flocking with tap. Ganito siya, yung flocking. So, yun yung flocking. Bali, ito yung, ang gagawin mo, pipitikin mo lang yung string, itong tatlong string. Yung 1, 2, 3 na string. So, yun ang tawag dyan. Flocking kasi ang tawag ko dyan eh. Pero ko lang sa iba kung anong tawag dyan. And then, yung may kasamang tap. So, yan ang tap. Okay, so ituturo ko na sa inyo yan. So, bale yung kanta na ito, ay bale meron siyang difficulty. Kung napapansin nyo, ang meaning ng B is beginner. So, ibig sabihin yan, yung mga kanta na medyo kayang-kaya naman, pero pag sa una lang, medyo mahirap kung aralin mo siya sa gitara. So, nilagay ko dyan ay yung difficulty, letter B. So, meaning yan is beginner. So, bale, meron pala tayong tatlong difficulty. Meron tayo dyan, I, B, at yung IN. So, meaning ng I is intro, yung B ay yung beginner, at yung IN is intermediate. Yun ang tatlong klase natin sa yung difficulty ng mga tutorial natin. Okay, so nilagay ko dyan is bilang kasi meron siyang tap at saka flocking. Flocking kasi tawag dyan eh. Alam ko lang kung anong tawag dyan. Okay, so yung chord natin dyan, madali lang naman. So, ano ba yung mga chord niya? So, yung chord natin dyan ay C, E, E7. So, di ba ito yung E? Letter E na boom. Ito yung E7 na tanggal yung gitna. Okay, so ng E7, yung G. Tapos ng G, F minor. Bali yan ng F. Ito yung F. Pag tinanggal ng gitna, yan ang tawag dyan ay F minor. Okay. So, ang sunod, E minor. Madali lang yung E minor na yan. Dalawa lang. Ito lang. Sa second fret, yung 5 and 4 string, diyan mo itutungtong yung sarili mo, itong index finger at yung second finger ninyo. Okay, yan ang E minor. Sa mga hindi alam kung paano yung E minor na yan. Okay. At yung panguling chord ay yung D minor. Okay, ganun yung D minor. Ito, index finger dyan. Dito sa second fret, dito sa pangatlong string, dito sa third fret, dito sa second string. Lalagay ko na lang dyan kung paano yung pattern, kung paano yung mga chord na yan para mas mag-gets na inyo, para di kayo malito. Okay. So, punta na tayo sa intro. So, ano ba yung intro dyan? So, meron lang tayong 4. So, yung intro natin dyan ay C, E, F, F. Ayan, F. Sa mga nahihirapan mag-F, ganito yung F. Para siyang C. Di ba ganito yung C? Baba nyo lang tong dalawang to. Ayan. Di ba ganito yung C? Baba nyo lang. Ayan yung F. So, yun ang F. So, yung madaling F. Okay. Susunod, yung G. Yun lang. Bale, 2 times siya gagawin. So, yun ang intro natin sa kantang Buttercup. Okay? Okay, so paano siya tugtugin? So, ganito. So, bale, papakita ko paano siya i-flocking. And then, may kasamang tap. So, ganito siya. Okay, so ganun siya gawin pag sa intro. So yung mga F, ganyan ng F para di kayo malito. Ayan.
dito na tayo sa kung paano siya i-plucking sa bichord. So, bale yung C, di ba ganun yung C? Yung bale magiging base niya ay itong 5th string. So, bale ito yung magiging ano niya, ito yung magiging base niya. So, pag tinugtog siya, ganun siya. Okay, tuturuan ko kayo kung paano yung plucking. Okay, so dito na tayo sa chord C. So, kung ipa-plucking nyo siya, kailangan unin nyo tong kakalibitin yung 5th string. So, ganun siya. Okay, tingnan nyo para mag-gets ninyo. Okay. So, pagkatapos yung kalibitin yung 5th, sabihin nyo tong next tong itong tatlo. Itong 1, 2, 3 na string. So, sasabihin nyo siyang kakalibitin itong tatlo. Sabay tap. Okay, so ganito siya. 5th, 1, 2, 3 string, tap. Okay, so ganun yung packing niya. Kung sa mabagal, pero pag binilisan natin, ganun siya. Okay, so ganun yun. Okay, sunod yun, di pa yun tapos. So pagkatapos yun, di ba ganun? Okay, so pagkatapos ng tap, 5th, 1, 2, 3 string, tap, sabay, kakalibitin nyo itong tatlo. So, uulitin nyo to. Kalibit agad itong tatlong to. So, ganito na. Tingnan nyo na lang para mag-guess ninyo. Okay? So, ganito siya. Okay, so, yung next na yun, yung pinakita ko, yung ganon. Okay? Okay, so ganun siya kung paano siya i-plucking with tap. Okay, so tingnan nyo na lang kung di nyo na-guess, i-rewind nyo na lang para mas mag-guess ninyo. Okay? Okay, so sa mga nalilito kung paano siya i-plucking, yung sinabi ko sa inyo kung paano yung kada chord, kasi yung kada chord meron yang bass. So, yung bass ng C yung 5th string. Yung E chord, yung bass niya, so bali yung magiging bass niya yung magiging bass niya yung 6th string. So, ito 'yan. Ayan. So, yan yung magiging bass niya. Next, yung magiging bass ng F, kung sanay na kayo dito sa bar chord na F, yung ganyan, yung may ipit, ay yung magiging bass niya is ito na. 'Di ba yung E, ito 6 string. Same lang din sa E string. So yung 6 string yung magiging bass nyo. So magiging ganito siya. Pero yung easy chord na F, yung madaling F, yung 5th, 4th string yung magiging bass nyo, hindi na first string. Okay, gets? So yung magiging bass nyo ay yung 4th string. Hindi yung 6th string. Kung nakaganto yung chord nyo yung madaling chord, hindi yung naka-bar chord. Okay? So yung 4th string yung magiging bass ninyo kung gagawin nyo tong plucking with tap na buttercup. Madali lang naman to kung pag inaral mo talaga ng araw-araw. Okay? So ito yung magiging bass nyo itong 4th string. So ganito siya pag pina-plucking with tap. Okay. So, rewind nyo na lang kung di nyo na-guess. Balik-balikan nyo lang para mas mag-guess ninyo. Okay. So, sunod yung G. So, yung G. Yung bass ng G ay ito. 6 string. Same lang sa F. Yung naka-bar chord. Okay. So wag kayo malito sa mga chord talaga may mga bass yan kung gagawin mo yung mga ganyan-ganyan. Okay, so yung bass niya ng G ay yung 6 string. So, yung kakalimutan niya na yung magiging bass niyan ay ito. Huwag kayong malito sa mga chord. Baka pag yung C, di ba yung C, 5th string, yung magiging bass niya. Baka yung G nyo, 5th string din. Di yun magiging babagay sa chord ng G. So, kailangan talaga 6 string yung magiging bass niya. Okay. So, kung di nyo na-guess, rewind lang. Yun lang yung may papayo ko sa inyo pag di nyo na-gets. So, tapos na tayo sa intro. Okay, punta na tayo sa chorus niya. So, ano yung chorus niya? Okay, so kakantahin ko. So, bali, tapos na tayo sa intro niya. Kakantahin ko na siya hanggang sa matapos yung chorus.
lalagay ko na lang dyan para mas mag-gets ninyo. Balikan nyo na lang kung di nyo na-get. Ganito siya kung paano kantahin. Simulan muna tayo sa intro niya. Okay, so gagawin natin tong yung plucking with tap. Okay, so ganito siya. Papakita ko para mas mag-gets ninyo yung paano siya kakantahin with tap. Okay. Okay, so intro muna tayo. Why do you beat me up? Buttercup, baby, just me let me down and mess me around. Worst of all, you never call me babe. You never call baby when you say you will. But I love you still. I need you more than any darling. You know that like that from the start. So build me up, but don't break my heart. Okay, so yung part dito na ayan, yung bale yung na magiging katapusan ng chorus. So 'di ba yung so Build me up, but don't break my heart. okay, so may part diyan na i-strumin nyo, i-strum with tap. Okay, so paano ba 'yan? Bibilisan niyo yung pagkalabit o yung paglipat ng chord. So una yung E minor, D at yung C. So paano ba yung ginawa ko kanina yung eto down, up, D minor, sabay tap, tapos C, paangat yung strum. Okay. So, pag binilisan natin, ganito yung tunog niya. Okay, ganun siya. So doon na tayo para mag-guess ninyo kung paano ipapasok tong ganito. Okay, so paano ipapasok? Okay. Okay, so yan yung paano siya kantahin yung Buttercup. And then yung yung mga chord niya. So yun ang mga chord niya, huwag niyong kakalimutan ha. So sana may natutunan ka sa video tutorial ko. Huwag niyong kalimutan i-follow, i-subscribe, and huwag niyong kalimutan i-hit ang notification bell para maging updated kayo sa lahat ng mga gagawin kong content na katulad nito.